Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay ibinahagi ng isa sa ating mga tagapakinig. Ito po ay nangyari sa lalawigan ng Negros. Ito po ang kwento. Taong 2006 nang mangyari itong karanasan na ito. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Roy. Nasa edad 17 pa lang ako nung mangyari ito sa akin. Ang pamilya ko ay nabibilang sa low-class family. Mahirap lang kami. At halos sakto lang ang kinikita nila mama at papa para matustusan ang aming pang-araw-araw na kailangan. Kung minsan ay kinakapos pa. Dalawa lang kaming magkapatid. At ako ang panganay. Nakatira kami sa isang liblib na baryo sa Negros. Malayo sa bayan ang lugar namin at wala rin gaanong kapitbahay. Distansya lang ang mga kabahayan dito kasi ang pamumuhay namin ay pagtatanim at pag-aani ng tubo. May mga tubuhan kami at iyon ang pinagkakakitaan namin. Nagtanim na rin kami ng gulay para ibenta at palagi lang ding gulay ang aming ulam. Lumaki ako sa bukid. Kaya wala akong arte sa katawan. Lahat ng trabaho ay kaya kong gawin. Kaming dalawa lang din ng kapatid ko ang naglalako ng mga gulay sa palengke kapag wala kaming pasok. Pero kapag may pasok, ay sinusundo lang namin si mama sa palengke para may makasama ito sa pag-uwi. Meron kaming maliit na pwesto sa palengke at doon kami nagtitinda. Hindi naman talaga pwesto yun, pero parang nakikipwesto lamang kami. At sa palengke, maraming nagpupunta ron para bumili ng mga gulay. Araw ng Sabado yun. Wala kaming pasok sa paaralan. Kaya kaming dalawa ng kapatid ko ang naatasang magtinda sa palengke. Kahit pawisan na kami, baliwala lang sa amin yun dahil sanay na nga kami. Nung araw na yun, mabilis na ubos ang aming paninda. Kaya 4:00 pa lang ng hapon, ay naisipan na naming umuwi. Pabor na pabor yun sa amin nang makauwi ng maaga dahil takot din naman kaming maabutan ng gabi sa kalsada. Kung hindi nyo na itatanong, uso ang kwentong aswang dito sa amin. At nung panahon na yan ay may kumakalat pang balita na may gumagala raw na aswang sa lugar namin. Pero walang nakakaalam ng pagkakakilanlan nito. Pati kung saan ito nakatira. Binagtas na namin yun ang daan patungo sa amin. Medyo malayo pa kami. Mga 200 metro siguro ang layo mula sa kanto kung saan kami nagtitinda. Nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. At may kasama pang pagkulog at pagkidlat. Sinabihan ko nun yung kapatid ko na si Jello na maghanap muna kami ng bahay na pwede naming silungan dahil na rin sa tindi ng kulog at kidlat. Kaya lamang wala kaming ganong makitang bahay ron banda dahil medyo kakahuyan na yung lugar na yun na binabagtas namin. Kaya nahihirapan kaming makahanap ng pwedeng mapagsilungan. Nang maya-maya pa, biglang may naisip si Jello na may natatandaan daw siyang bahay malapit sa paanan ng bundok. Sa tingin ko ay nasa may 50 metro ang layo nito mula sa amin. Kaya nagpasya na kami na doon muna kami sumilong pansamantala. Yung bag na sinidlan ko ng pera inilagay ko na sa loob ng aking damit upang hindi ito ganong mabasa. Tumakbo na kami patungo dun.
At tama nga sa pagkakasabi ni Jello, ay meron ngang bahay na naroon sa paanan ng bundok. Pero parang wala nang nakatira dito. Ngunit hindi ko naalintana yun. Ang importante ay makasilong kami at makaiwas sa kulog at kidlat. Pumasok kami sa loob ng bahay habang hinihintay namin na tumila ang malakas na ulan. Habang nakatingin kami sa buhos ng ulan, bigla namang umihip ang malakas na hangin. Dahilan upang papatago kami sa gilid ng pader ng bahay. Tapos nun ay may bigla na kaming naamoy na mabaho na para bang nabubulok na laman. Nakasusulasok ang amoy nito at nanunot ito sa ilong namin. Parang gusto nang bumaliktad ng sikmura ako dahil sa sobrang baho nito. Sinabihan ako ni Jello na hanapin daw namin kung saan nagmula yung napakabahong amoy nito. Kaya pumasok kami sa loob ng bahay. Tumuloy kami dun sa parang sala nito. At kita namin ang mga sirasirang upuan at mga kagamitan dito. Nababalot na rin sa mga alikabok ang mga upuan nito. Marumi at panisapot na ang lugar na to. Tanda nang wala talagang tao dito. Ngunit meron akong napansin dun sa may sahig ng bahay. Hindi ko alaman kung anong bagay yun. Parang patak-patak na parang tuyong tubig o kung ano pa man o parang pintura. Meron din itong mga talsik-talsik dun sa dingding na para pang sadyang ipinahe dun. Kung yung pintura ba yun o kung ano pa man, basta parang maitim ang kulay nito. Bigla akong nakaramdam ng kaba. At parang bigla akong naging hindi komportable sa lugar na yun. Sinabayan yun ang malakas na tibok ng aking dibdib. At hindi lang ako ang nakaramdam nun. At maging yung kapatid ko ay parang kinabahan. Napakapit ito sa akin. Bumulong si Jello sa akin na natatakot daw siya sa bahay. Kaya sinabihan niya ako na mas magiging siguro kung lumabas na kami. Bahala na raw kung mabasa na kami ng ulan. Basta raw makalabas lang kami sa bahay. Medyo makalimlim na rin ng mga oras na yun. Pero kita pa naman namin ang loob ng bahay. Hinawakan ko yung kapatid ko. At sinabi kong huwag itong matakot dahil kasama naman niya ako. At akong poprotekta sa kanya. Paglalakas ko ng mga katagang pampalakas ng loob para sa kapatid ko. Pero ang totoo ay nagmamatapang lang din ako. Dahil kahit ako'y kinakabahan doon sa bahay na yun. Habang nasa loob kami ng bahay, doon sa may bandang sala, ay lalong tumitindi ang nakasusulasok na amoy. Habang nagmamatsyag ako sa loob ng bahay, kapansin-pansin yung mga naglalakihang mga sapot sa bandang bubungan ng bahay na to na nagdagdag kilabot sa nararamdaman namin. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad hanggang sa makalagpas kami sa sala. At makita namin ang isang sirang pintuan. Nasa tansya ko ay sa iyong kwarto o kung hindi kwarto ay baka banyo. At yung sirang pintuan yun ay kakikitaan din ng maraming bakas ng parang pintura na yun. Basta kulay itim lamang siya na hindi ko maintindihan kung ano. Parang tumilansik dyan sa may pintuan. Nang maya-maya pa
biglang bumulong sa akin si Jello. "Kuya, baka dugo yan. Baka hindi yan pintura." At nangalisag ang aking mga balahibo nang marinig yun. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Pero kinilabutan ako sa sinabi niya ni Jello. At maaring dyan sa kwarto na yan, ay dyan nagmumula yung nakasusulasok na amoy. Bagamat kinakabahan, inanaig sa akin ang pagiging mausisa. Kaya pilit kong nilapitan yung sirang pintuan na yun doon sa may kwarto na yun. Lalo namang napahigpit ang hawak sa akin ni Jello sa aking braso. Ramdam ko na nanginginig ang kanyang mga kamay. Lalo pat basa ang mga damit namin. Tapos ganito pa ang aming makikita. Humakbang pa ako papalapit dun sa kwarto na yun. Ngunit pinigilan ako ni Jello at hinila pa atras. Pero dahil nagtatapang-tapangan ako at isa pa ay hindi ko rin maintindihan, pero parang mas gusto kong makita kung ano yung nasa loob ng kwarto na yun. Kaya binaliwala ako ang pagpigil ni Jello. Nagpatuloy ako sa paglalakad at kasunod ko si Jello. Habang papalapit ay parang may napansin akong na ilan-ilang langaw na nagmula ron. Kasi sinabihan ko na lang si Jello na ako na lang ang titingin dun sa loob ng kwarto na yun, upang malaman kung ano ba yung nilalangaw na yun at kung ano yung nasa loob nito. Habang papalapit ay parang gusto ko nang masok dahil lalong tumindi ang mabahong amoy. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili at lalo akong nagpakatatag para na rin sa kapatid ko. Maya-maya pa parang nakakita ako ng sapatos dun sa bukana ng pintuan. Parang naiwang sapatos ito. Kaya lalong umigting ang aking pagiging mausisa. Lalo akong na-curious kung anong meron dito sa loob ng kwarto na to. Pagkalapit ko sa pintuan ay bahagya ako yung tinulak. Bukas ito. Dahan-dahan ko itong binukas. Bahagya akong sumilip sa loob nito nang bigla na lamang tuloy-tuloy na bumukas yung pintuan. At nang makita ko ay parang hindi ako makagalaw sa aking kinatatayuan. Parang may nakita akong katawan ng tao na nasa loob nito. Kaya biglang dumagundong ang kaba sa aking dibdib. At sa sobrang nervyos ko ay hindi ako makagalaw sa aking kinatatayuan habang nanlalaki ang mga mata ko. Grabe yung pagkasintak na naramdaman ko. Kinilabutan ako ng gusto. Hindi ko makilala kung sino yung tao niyon o kung kanino yung katawan niyon. Dahil parang naaagnas na to. Pero sa tingin ko ay katawan ito ng babae. Dahil meron itong mahabang buhok. Hindi ko gaanong maaninag. Pero parang hindi na buo ang bungo nito. Parang yun siguro ang sanhi ng pagkamatay. At isa pa, merong malaking butas sa bandang dibdib nito. Hindi ko alam kung ano nangyari. Pero parang may malaking butas dito. Luray-luray ang katawan
At parang wala na yung mga laman loob. Baka siguro naagnas na rin. Sa sobrang takot ko, ay binalutan din ako ng pandidiri. At hindi ko na napigilan pang masok ka. Dahil sa nakikita ko na naagnas na katawan. Para akong nawala sa wisyo dahil sa aking nakita. Mabuti na lang din at nasa likuran ko si Jello. Dali-dali niya akong inalalayan para makalayo sa lugar na yun. Mabilis ang mga hakbang namin papalayo sa kwarto na yun. Ngunit agad din naman kaming natigilan nang bigla na lamang may humarang sa aming daanan palabas ng bahay. Isang nakakatakot na imahe ng isang nilalang ang nakaharang papalabas sa bahay. Mas lalong nangatog ang aming mga tuhod dahil sa nilalang na yun. Nakakatakot ang itsura nito. Nagtataglay ito ng mga matang mapupula at nanlilisik at parang galit na galit. At napatras na lang kami papunta sa bintana nang makita naming dahan-dahan din umakbang papasok ang nilalang. Dun ko pa lamang naklaro ang itsura nito. Kulubot at maitim ang buong katawan nito. At ang mukha nito ay parang sa aso. Nagtataglay ito ng mahabang nguso. At ang tenga rin nito ay mahaba rin. May mga matutulis na kuko sa paa at kamay. At habang papalapit ay panay yung tulo ng laway nito na sobrang lagkit. Dahan-dahan itong papalapit sa amin. Nang bigla na lamang kumilos ito at tumakbo patungo sa amin ni Jello. Itinulak ko si Jello upang hindi siya madamay sa pag-atake ng nilalang. Kaya parehas kaming napatumba ni Jello. Namilipit na lang ako sakit ng matumba ako. Dahil tumama ang aking likod sa sirang upuan. Mangyak-yak na ako nun dahil sa tingin ko parang nabalian ako ng buto sa likod. Medyo namanhid pa yung katawan ko. Nang mapansin ko na lamang na meron akong kalmot sa aking braso. Kaya napasigaw ako sa sakit. Napaiyak na rin ako. Pagtingin ko ay patuloy pa rin sa pagsugod sa amin ang nilalang na yun. Yung mga puntong yun hindi ko lang kung anong gagawin. Sa muling pag-atake ng nilalang na yun, sinubukan kong isangga ang aking braso. Kaya muli nagasgas na naman ako. Buti na lamang ay parang napaiga ako sa mga upuan at hindi ako napuruhan. Nung mga sandaling yun ay pakiramdam ko yung mamamatay na ako. Nang maya-maya pa'y biglang may tumusok doon sa nilalang na yun. Bigla itong umangil ang napakalakas na parang nasaktan. Nang pagkatingin ko si Jello, tinusok ni Jello ang nilalang na yun gamit ang isang matulis na kawayan. Hindi ko lang po saan niya nakuha yun. At nasaksak niya to sa bandang likod. Nagwawala ang nilalang. At nagpakawala na naman ito ng napakalakas na alulong. Mabilis naman akong tinulungan ni Jello na makatayo. At doon ay nagawa naming makalabas sa abandonadong bahay habang namimilipit din sa sakit yung nilalang na yun. Kahit medyo masakit yung aking likod ay pinili ko ang aking sarili na tumakbo kahit paika-ika. Nagsisigaw din si Jello at humihingi ng tulong. Umaasang may makakarinig sa amin. Habang papalabas ng bahay ay naririnig pa namin ang parang malaalulong na nililikha ng nilalang na yun. Hindi na namin alintana kung gaano kalakas yung ulan.
Ang alam lang namin ay kailangan namin makalayo sa abandonadong bahay niyon. Sigaw kami ng sigaw. Hingi kami ng hingi ng tulong. Nang maya-maya pa'y nakakita kami ng ilaw na parang mula sa isang flashlight. Sa may bandang unahan, maya-maya pa'y nakita namin ang isang tao na sinisigaw din ang aming pangalan. Si Papa yun. Napaiyak na lang kami ni Jello nang makita namin si Papa. Kanina pa raw din kami hinahanap ni Papa. At sinundo kami dahil sa sobrang lakas ng ulan. Kagad kaming inalalayan ni Papa. Lalo na ako dahil paika-ika ang aking lakad. At sa pagsundo sa amin ni Papa, ay may dala itong dibomba. Maya-maya pa'y ikinuwento namin ang nangyari sa loob ng abandonadong bahay. Pinauna na kami sa paglalakad ni Papa, palayo dun sa bahay. Ngunit siya naman sa tingin ko'y pumunta pa, lumapit pa dun sa bahay. Ilang sandali pa'y nakarinig kami na sunod-sunod na pagputok ng dibomba ni Papa. Kaya napahinto kami. Dahil nag-alala naman kami kay Papa na baka kung anong nangyari. Maya-maya pa'y narinig namin ang sigaw ni Papa. At sinabihan kaming huwag huminto sa paglalakad at magpatuloy lang. At yun nga ang ginawa namin. Ilang sandali pa'y nasa likod na rin namin si Papa. At inaalalayan kami. At dun pa lamang naging panatag ang aking loob. Hanggang sa makalayo na kami ng gusto at makauwi na kami ng bahay. Ngunit habang naglalakad, ay unti-unti na rin dumidilim ang aking paningin. Siguro ay dahil na rin sa tinamukong sugat at dahil na rin sa dilim ng paligid. Sinabihan din ako ni Jello na konting tiis na lang at makakauwi na kami. Kaya nagpatuloy lang din ako sa paglalakad. Hanggang sa hindi ko na nakayanan, talagang napaluhod na ako at nanghina. Pagkagising ko nasa bahay na ako. At panay dinikdik na dahon ang nakalagay sa ibabaw ng aking mga sugat. Nang tuluyan na akong nagising, kinuwento ni Papa ang nangyari sa akin na nawalan ako ng malay. At sinabi rin sa akin ni Papa na aswang daw ang sumalakay sa amin. At yun din daw ang aswang na nababalitang umaaligid-iligid sa lugar nila na nakita namin dun sa abandonadong bahay. Ayon din kay Papa, nagtangka pa raw sumunod sa amin yung aswang na yun. Buti na lamang daw at dala niya ang dibomba at natamaan daw niya. Ngunit sa tansya niya ay hindi raw yun ikamamatay ng aswang. Ngunit sapat na yun para tigilan kami at hindi nahabulin pa ng aswang. Dahil doon ay naikwento rin namin yung kabuuan ng nangyari doon sa abandonadong bahay na may nakita kaming nabubulok na bangkay doon sa loob ng bahay niyon. Kaya nasabi naman ni Mama na baka raw ang nabubulok na bangkay na nakita namin ay yung nawawalang residente sa kabilang baryo. May nawawala raw kasing babae ron at magpasa hanggang ngayon ay hindi ito makita. Nang malaman namin na may nawawalang babae sa kabilang baryo ay agad yun inireport nila Mama sa may kapulisan. Kahit man lang sa ganung paraan ay makuha yung bangkay at mabigyan ng maayos na libing. Lumipas ang maraming araw ay nabalitaan na lang namin na yung aswang daw na nakaharap namin nun ay nahuli raw sa kabilang baryo. Ay hindi na kami nagpapagabi pa sa daan, lalo pat kung may makikita kaming abandonadong bahay. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan
Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pa sa salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Joshua Oyao from Lapu-Lapu City, Cebu. Shoutout po sa iyo, boss. Happy birthday din po kay Boss Marlon Paro. Boss, more birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo, Boss Marlon. Shoutout din po kay Boss Val Dayot at sa family po ni Boss Val Dayot dyan po sa may Kalinog, Iloilo. Shoutout po sa inyo. Si Ma'am Helen Casamayor, ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko naman pong i-shoutout si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shoutout si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Ani Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Ani Apruebo, kay Ma'am Ani Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Kay Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay... Nais ko lamang pong i-shoutout. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK. Salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, ma'am, sa mga suggestion. Maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna. Pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.